Paano kung sabihin ko sa inyo na isang paniniwala ninyo tungkol sa batas na tingin ninyo ay napakalinaw na katotohanan ang pwedeng magdala sa inyo sa likod ng rehas? Parang kwento lang ng thriller, hindi ba? Pero ito ang matinding realidad para sa libu-libong nabibiktima ng mga legal na mito. Ngayon, tatalakayin natin ang 50 pinto-finta pinakadelikadong maling akala tungkol sa batas. Mga ideyang pwedeng maging kapalit ng inyong kalayaan. Kapag tinapos ninyo ang videong ito, matututunan mo kung paano hindi mahulog sa legal na bitag dahil sa simpleng kawalan ng kaalaman at ano talaga ang sinasabi ng batas. Nga pala, ano ang pinakakakaibang legal myth na narinig o naniwalaan mo na? I-comment mo na, yan ngayon, bago pa tayo dumiretso sa listahan. Tingnan natin kung kabilang yan sa ating tatalakayin. Saan nga ba galing itong mga mito? Kadalasan sa dalawang bagay, sa pelikula at sa sabi-sabi. Ang mga Hollywood blockbuster at detective series ang nagtanim sa isip natin ng mga batas pang pelikula. Maganda at dramatikong tingnan pero wala namang kinalaman sa totoong sistema. Yung pulis na biglang papasok sa bahay nang walang warrant dahil sisigaw lang ng may probable cause ako. O kaya naman, yung abogado na sa huling sandali ay makakahanap ng matibay na ebidensya at sisigaw ng protesta. Lahat yan ay nakakaingganyong tingnan pero imahinasyon lang. Ang pangalawang pinanggagalingan ay ang payo mula sa mga kaibigan, kakilala at sa mga internet forum kung saan halos lahat ay nag-aakalang eksperto sa batas. Sabi kasi ng kaibigan kong abogado, madalas, diyan nagsisimula ang malaking problema. Sa videong ito, aalisin natin ang kalituhan at bibigyan kayo ng totoong kaalaman. Tandaan, sa mundo ng batas, ang simpleng hindi pag-alam ay hindi sapat na dahilan para maabsuelto. At ang maling paniniwala ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Magsimula tayo sa isang klasiko na madalas nating makita sa mga pelikulang Hollywood. Ito ang maling paniniwala na kapag inaresto ka at hindi binasa ang iyong mga karapatan, yung tinatawag na Miranda rights, automatiko nang tapos ang laro at ang kaso ay tiyak na babagsak sa korte. Pakinggan, parang isang magic wand na makakalutas sa lahat ng problema, hindi ba? Marami ang taus-pusong naniniwala na ito ang kanilang pangunahing alas o trump card. Ngunit ang katotohanan, gaya ng nakasanayan, ay mas masalimuot at mas mahigpit. Sa batas ng maraming bansa, mahalaga talaga ang proseso ng pagpapaliwanag ng karapatan. Pero ang paglabag dito ay hindi nangangahulugang automatikong matatapos ang kaso. Ito ay itinuturing lamang na procedural violation or paglabag sa proseso. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Ibig sabihin, ang ilang ebidensyang nakuha mula sa iyo pagkatapos ng pag-aresto at bago basahin ang iyong karapatan, halimbawa, ang iyong pag-amin o confession ay maaaring i-reject o ituring na hindi katanggap-tanggap sa hukuman. Pero tandaan, hindi nito pinawawalang bisa ang lahat ng iba pang ebidensya laban sa iyo. Kung may testimonya ng mga saksi, video footage, or resulta ng forensic examination, mananatili ang lahat ng ito sa kaso. Malaki pa rin ang banta sa iyong kalayaan. Ang paniniwala sa alamat na ito ay nagbibigay lamang ng peking pakiramdam ng seguridad na nagtutulak sa iyong maging padalos-dalos sa iyong mga salita at kilos pagkatapos kang arestuhin. Isipin mo ang eksena sa pelikula kung saan nakangisi ang kontrabida dahil nakalimutan basahin ng pulis ang kanyang karapatan. Ngayon, lumipat tayo sa mas realistang sitwasyon. May malaking ekstam sa pag-amin, confession, pero mananatiling nakaberde at napapalibutan ng bilog ang video footage, mga saksi at iba pang ebidensya.
Ang sumunod na mapanganib na maling akala ay ito: hindi raw pwedeng pumasok sa inyong bahay o halughugin ang sasakyan ang pulis kung walang search warrant. Ang paniniwalang ito ay nakasentro sa karapatan natin sa hindi paglabag sa tahanan, at may bahagi itong totoo. Pero, gaya ng dati, nasa detalye ang tunay na katotohanan. Pinoprotektahan talaga ng batas ang ating personal na espasyo, ngunit marami itong exception o paglihis sa tuntunin na hindi natin mapapanood sa mga pelikula. Halimbawa, kung may nakikita ang pulis sa bintana na may nangyayaring krimen, o kung may naririnig siyang sigaw ng paghingi ng tulong, may karapatan siyang pumasok ng walang warrant tiesto para pigilan ang krimen o iligtas ang mga tao. Ito ang tinatawag na kagyat na pangangailangan o exigent circumstances. Ganito rin ang sitwasyon pagdating sa sasakyan. Kung may sapat na basehan ang pulis para maniwala na may nakatagong instrumento ng krimen, ilegal na droga, o ninakaw na gamit sa inyong sasakyan, pwede siyang magsagawa ng agarang paghalughog mismo sa lugar. Halimbawa, kung umaalingasaw ang amoy ng ilegal na substansya sa loob ng sasakyan, o kung nakikita ang isang baril na nakalapag lang sa upuan, ang paniniwala sa ganap na hindi paglabag na walang warrant ay maaaring maging sanhi para agresibo ninyong pigilan ang mga lehitimong aksyon ng pulis. Ito mismo ay isa ng paglabag sa batas na maaaring humantong sa kasong kriminal para sa paglabag o pagtutol sa autoridad. Mito number 3. Puwede ko raw tanggihan ang alcohol test at wala lang yun. Akala kasi ng ibang driver, kung tatanggi silang magpa-breathalyzer or sumailalim sa medical check-up, makakaiwas sila sa parusa dahil wala namang direktang ebidensya na lasing sila. Pero isa ito sa pinakamalaking pagkakamali at pinakamahal na pwede mong gawin habang nagmamaneho. Sa batas ng halos lahat ng bansa, ang pagtanggi pa lang na sumailalim sa pagsusuri para malaman kung lasing ka ay napakabigat ng paglabag. Sa katunayan, para na rin itong pag-amin sa kasalanan. Ang kahihinatnan ng pagtanggi ay parehong-pareho sa kahihinatnan ng pagmamaneho ng lasing. Malaking multa at pagbawi ng lisensya sa matagal na panahon. Ibig sabihin, kapag tumanggi ka, hindi mo iniiwasan ang parusa. Guaranteed na makukuha mo ito kahit pa matino kang magmaneho. Bakit ganyan ang batas? Ginawa yan para wala ng pagkakataon ang mga lasing na driver na magpatagal ng oras habang hinihintay nilang mawala ang tama ng alak. Kaya, kung sigurado kang hindi ka lasing, ang pagtanggi ang pinakamalaking mali na pwede mong gawin. Ang paniniwala sa mitong ito ay pwedeng magpawalang bisa sa lisensya mo at magpabayad sa iyo ng napakalaking halaga. Isipin mo na lang ang dalawang timbangan. Sa unang timbangan, magpa-test. Dito, may dalawang resulta. Hindi lasing, kaya walang problema. O lasing, kaya bawi ang lisensya. Sa pangalawang timbangan, tumanggi. At dito, iisa lang ang kalalabasan. Garantisadong bawi ang lisensya. Ang pang-apat na maling akala: ang katahimikan daw ay pagpayag. Madalas nating naririnig ang pahayag na ito mula pa pagkabata. Pero sa legal na usapin, hindi ito totoo at minsan pa nga delikado. Sa kasong kriminal, may karapatan kang manahimik o huwag magsalita para hindi ka tumistigo laban sa sarili mo. Ang pananahimik mo habang iniimbestigahan ay hindi pwedeng ituring na pag-amin sa kasalanan. Pero sa mga kasong sibil o administratibo, mas komplikado ang sitwasyon. Kapag nakatanggap ka ng opisyal na sulat, reklamo o abiso at binaliwala mo lang ito, ang pananahimik mo ay pwedeng ituring na pagtanggap sa mga nakasaad na katotohanan o hinihingi. Halimbawa, kung nagpadala sa iyo ang kakontrata mo ng katibayan ng tapos na trabaho,
at hindi ka pumirma o hindi ka nagpadala ng formal na pagtanggi na may kalakip na rason sa loob ng itinakdang panahon, aakalain ng korte na tinanggap mo ang trabaho ng walang anumang reklamo. O kaya naman, kung nagpalit ng terms and conditions ang isang internet service at inabisuhan ka tungkol dito, pero patuloy mo pa ring ginagamit ang serbisyo ng hindi ka tumututol, nangangahulugan yon na tinanggap mo ang bagong patakaran. Ang paniniwalang mananahimik ka lang at maglalaho ang problema ay madalas humahantong sa pagkatalo, sa kaso at pagkalugi sa pera. Bilang paglalarawan, isipin ang isang comics. May taong nakatanggap ng sulat na may nakasulat na reklamo. Itatapon niya ito sa basura at magkikibit balikat lang. Sa susunod na frame, makikita ang isang hukom na may maso, nagdedesisyon na pabor sa kabilang panig. Ikalimang haka-haka. Kapag binura ko ang mga file sa computer or nag-format ako ng disk, wala nang makakakita ng anuman. Sa panahong ito ng digital technology, marami ang naniniwala na ang pagpindot sa delete button or pag-format ng drive ay ang pinakatiyak na paraan upang tuluyang makawala sa mga sensitibo or compromising na impormasyon. Ito ay isang napakadelikado at mapanganib na maling pag-aakala. Kapag nagbubura ka ng file, hindi talaga ito pisikal na binubura ng operating system mula sa disk. Minamarkahan lang nito ang espasyong inukupan ng file na yon bilang libre, handa para sa bagong data. Ang mismong file na binubuo ng mga 0 at 1 ay nananatili sa disk hanggang sa may ma-record na bagong impormasyon sa ibabaw nito. Ang mga awtoridad at tagapagpatupad ng batas ay mayroong espesyal na software na madaling makakabawi sa mga naburang datos na ito. Kahit pa i-format mo ang disk, lalo na ang quick format, hindi ito laging garantiya na tuluyan ng nawasak ang impormasyon. Mayroong mga pamamaraan ng forensic analysis na kayang i-recover ang data kahit pa ilang beses na itong na-overwrite. Ang pagtatangkang itago ang ebidensya sa ganitong paraan ay hindi lang walang saysay, kundi maaari pa itong ituring na paghadlang sa hustisya. Ito ay isang hiwalay na krimen at tiyak na mas magpapalala sa iyong sitwasyon. Para mas maintindihan, maaari itong ipakita bilang isang animation. Ang file ay inilipat sa trash can, inempty ang trash can. Ngunit sa ilalim ng hard drive, nananatili ang file bilang isang multo na kaagad lilitaw at sisikat kapag ginamitan ng recovery program. Ang ika-anim na maling paniniwala na nakaugat sa kasabihang ang aking bahay ay aking kuta ay ito. Kahit anong gawin ko sa loob ng sarili kong bahay, ayos lang. Totoo na ang karapatan sa hindi panghihimasok sa tahanan ay isa sa pinakapundamental na karapatan, ngunit hindi ito nangangahulugang maaari mo nang gawin ang lahat. Ang kalayaan mo ay may hangganan, at ang hangganan na ito ay nagsisimula kung saan mo na nilalabag ang karapatan ng iba at ang mismong batas. Hindi ka maaaring magpatugtog ng napakalakas sa hating gabi na lumalabag sa batas tungkol sa katahimikan at nakakaistorbo sa kapitbahay. Hindi mo rin pwedeng gawing drug den ang iyong apartment o laboratorio ng bawal na substansya o kaya naman imbakan ng mga armas. Kung ang mga ginagawa mo ay nagdudulot na ng banta sa mga nakapaligid sa iyo. Halimbawa, gumagawa ka ng delikadong pagbabago sa istruktura na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng gusali o nagpaparami ka ng matinding kawalan ng kalinisan na nagbabanta sa buong komunidad. May ganap na karapatan ang mga awtoridad na makialam. Maaaring pumasok ang pulisya sa iyong tahanan nang walang waranto kung may sapat silang basehan para maniwala na may krimen na ginagawa sa loob.
Ang pag-asa na ang pader ng iyong bahay ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kaligtasan mula sa batas ay direktang daan patungo sa malalaking multa, sa pilitang paggawa o sa matitinding kaso, maging pagpapaalis sa bahay sa pamamagitan ng utos ng hukuman. Para mas maintindihan ito, isipin mo ang isang cross-section ng gusali. Sa isang unit, tahimik na nagbabasa ng libro ang isang tao. Walang problema. Sa kabilang unit naman, napakalakas ng tugtog at ang sound waves na inilalarawan natin bilang pulang linya ay tumatama sa pader ng kapitbahay. Nagalit na tumatawag sa pulis. Ang pampitong maling akala na madalas marinig sa mga pagtatalo at alita na ito. Ang salitang nagbibiro lang ako ay pangkalahatang panangga laban sa mga akusasyon ng pagbabanta o paninira. Marami ang nag-iisip na kapag idinagdag mo ang linyang ito pagkatapos ng isang agresibong pahayag, ayos na, ligtas ka na sa lahat ng responsibilidad. Pero hindi ito totoo. Ang tinitingnan ng batas ay hindi ang iyong intensyon, kundi kung paano tinanggap ng biktima ang iyong sinabi at kung maaari ba itong ituring na tunay na pagbabanta. Kung inilarawan mo ng detalyado kung paano mo sasaktan ang isang tao, ang kanyang kalusugan, o ari-arian at mayroon siyang sapat na dahilan para katakutan na matutupad ang pagbabantang iyon, maaari na itong maging sapat para magsampa ng kasong kriminal. Susuriin ng korte ang konteksto, ang tono ng usapan, ang inyong relasyon ng biktima, at pati na rin ang iyong reputasyon. Ang linyang biro lang yun ay hindi magsisilbing salbabida mo, lalo na kung lahat ng mga pangyayari ay nagtuturo sa kalubhaan ng iyong layunin. Ganoon din ang paninira, lalo na kung ginawa ito sa publiko or online. Kung binaboy mo ang dangal at puri ng isang tao sa malaswang paraan, ang paghirit ng humor ay hindi makapagliligtas sa iyo mula sa isang kaso para sa pagprotekta ng dangal o maging sa parusang administratibo. Isipin mo, makikita sa screen ang isang chat kung saan nagpadala ang isang user ng matitinding pagbabanta at sa dulo ay nagdagdag ng smiley face at ng linyang, bibiro lang po yun. Titingnan lang ng hukom ang screenshot na yan, mapapakailing at maglalabas ng guilty na desisyon. Pangwalo sa mga maling akala, ang napulot ay iyo na o kahit anong makita mo, iyo na. Ang kasabihang pambata na ito ay walang kinalaman sa ating Kodigo Sibil or Civil Code. Kung nakapulot ka ng wallet, cellphone, o anumang mahahalagang gamit sa kalsada, hindi ka agad nagiging may-ari nito. Ayon sa batas, responsibilidad mong hanapin ang nagmamay-ari. Kailangan mong iulat ang nakita mo sa pulisya o sa inyong lokal na pamahalaan. Kung ang gamit naman ay napulot mo sa pampublikong sasakyan o sa isang establisimento, halimbawa sa isang cafe, dapat mo itong ibigay sa kinatawan ng may-ari ng lugar na iyon. Ang pag-angkin sa napulot, lalo na kung alam mo o may paraan kang malaman kung sino ang may-ari pero hindi mo ginawa, ay maaaring ituring na pagnanakaw. Halimbawa, kung sa napulot mong wallet ay may mga ideas, dokumento o bank card na madali mong magagamit para mahanap ang may-ari. Pero kinuha mo lang ang pera at hindi mo binalik, krimen na yon. May karapatan kang makakuha ng pabuya o reward na hanggang 20%, 20% ng halaga ng bagay na napulot. Pero ito ay kung kumilos ka ng ayon sa batas at isinauli mo ito sa may-ari. Ang paniniwalang ang anumang mapulot ay automatikong magiging iyo ay maaaring magpabago sa iyo. Mula sa pagiging tapat na tao, magiging kriminal ka. Sa isang ilustrasyon, may isang taong nakapulot ng telepono sa isang bench. Sa itaas ng kanyang ulo, lumabas ang dalawang opsyon. Ang icon ng presinto ng pulis,
Yun ang tamang daan. At ang icon ng bulsa, yun naman ang maling daan na maghahatid sa iyo sa posas. Ang mito bilang siyam, at ito ay isa sa pinakamapanganib, ay nakasentro sa pagtatanggol sa sarili o self-defense. Ang paniniwala na kapag hinatake ako, pwede akong gumamit ng kahit anong puwersa para depensahan ang sarili ko. Ang konsepto ng necessary self-defense ay umiiral sa batas, ngunit ito ay mahigpit na limitado ng konsepto ng paglampas sa hangganan o excessive force. Ibig sabihin, ang iyong pagtatanggol ay dapat proporsyonal o katumbas lamang ng atake. Kung sinuntok ka lang at ang tugon mo ay paggamit ng kutsilyo o baril, mataas ang posibilidad na ituring itong paglampas sa hangganan ng pagtatanggol. Sa huli, ikaw pa ang mapupunta sa silya ng akusado dahil sa seryosong pananakit o mas masahol pa, pagpatay. Kailangan ng batas na ang banta ay aktwal at kasalukuyan. Ibig sabihin, nangyayari ito ngayon mismo. Hindi ka pwedeng maghiganti sa umaatake pagkatapos na maresolba o matapos na ang gulo. Kapag ginawa mo iyon, hindi na iyon self-defense. Isa na itong sadyang krimen. Ang jurisprudence o legal na praktika para sa mga ganitong kaso ay napakakomplikado at ang linya sa pagitan ng lehitimong depensa at krimen ay napakanipis. Bawat kaso ay sinusuri ng paisa-isa, patay sa lahat ng sitwasyon. Ang balanse ng puwersa, ang lugar, ang oras, at ang kalikasan ng banta. Ang paniniwalang mayroon kang carte blanche o malayang kapangyarihan na gumamit ng anumang karahasan bilang tugon sa agresyon ay isang tuwid na daan patungo sa kulungan. Sa paningin, maaari itong ilarawan bilang timbangan. Sa isang panig, ang kamao ng umaatake na kumakatawan sa banta. Sa kabilang panig, ang kamao ng nagtatanggol na kumakatawan sa proporsyonal na depensa. Pagkatapos, ipakita ang pangalawang timbangan kung saan ang isang panig ay kamao at ang isa ay baril. Ang panig ng baril ay biglang bumababa at bumabagsak na sumisira sa balanse ng timbangan. Ang ikasampung maling paniniwala o mito na laganap sa negosyo at maging sa pang-araw-araw na buhay ay ito. Ang usapang salita o verbal agreement ay kasing lakas ng nakasulat na kontrata. Madalas nating marinig, nagkasundo na kami, nagbigay siya ng salita. Ngunit nakakalungkot isipin, sa mata ng batas o sa korte, napakaliit ng halaga ng usapang salita kung wala itong dokumentaryong ebidensya. Fox ng Pilipinas. Para sa maraming uri ng transaksyon, tahasan na hinihingi ng batas ang nakasulat na porma. Halimbawa, ang kasunduan sa pagpapahiram ng pera o utang na lumampas sa isang tiyak na limitasyon, ang lease contract o kasunduan sa pag-upa na higit sa isang taon at ang pagbili o pagbebenta ng ari-arian, lahat ng ito ay dapat nakatala sa papel. Kahit pa hindi hiningi ng batas ang nakasulat na kasunduan, napakahirap patunayan sa korte ang mga kondisyon ng isang verbal transaction. Kakailanganin mo ng mga saksi, audio recordings, na may tanong din sa legalidad, o indirect evidence, tulad ng mga palitan ng mensahe or email. Kung ang kabilang panig ay tumanggi lang at sabihing wala namang ganoong nangyari, at ang tanging hawak mo lang ay ang salita mo laban sa salita niya, malaki ang posibilidad na i-reject ng korte ang iyong kaso. Ang umasa sa verbal promises, lalo na kung pera, ari-arian o mahahalagang obligasyon ang pinag-uusapan, ay isang napakalaking peligro. Simple lang ang patakaran. Lahat ng mahahalagang kasunduan ay dapat nakasulat, pirmado ng magkabilang panig, at naglalaman ng lahat ng mahahalagang detalye. Visual cue, dalawang tao na nagkakamay sa ibabaw ng mesa. Visual cue. Pagkatapos, ang eksena ay magbabago sa loob ng hukuman kung saan ang isa sa kanila ay tuliro at nakataas ang kamay
sa harap ng huwes, habang ang isa naman ay nakangisi ng may panalo. Ikalabing isang maling akala. Kung hindi ko alam ang batas, hindi ako pwedeng parusahan. Ito ay isa sa mga fundamental na prinsipyo ng batas na tumutukoy sa Latin na kasabihan, ignorantia juris non excusat. Ang kamangmangan sa batas ay hindi katuwiran para hindi ka panagutin. Ang Estado ay may palagay na ang lahat ng mamamayan ay alam o dapat na alam ang mga naipublikang batas. Sa sandaling opisyal na nailathala ang batas, itinuturing na alam na ito ng lahat. Hindi ka pwedeng humarap sa korte at sabihing, Judge, hindi ko po alam na kapag lumampas ako ng 50 kilometro bawat oras sa bilis, aalisin ang lisensya ko. O kaya, hindi ko alam na may multa pala kapag nag-download ako ng pirated content. Hindi tatanggapin ang ganoong depensa. Siyempre, may mga detalye tungkol sa intensyon o layunin. Para sa ilang krimen, kailangan patunayan na sinadya ng tao ang ilegal na pagkilos at alam niya na labag ito sa batas. Pero sa karamihan ng kaso, lalo na sa batas administratibo, tulad ng mga multa, traffic rules, or buwis, hindi mahalaga kung gaano ka ka-legal literate. Kapag nagkasala ka, mananagot ka. Kaya naman, itong passive na pananaw na, ay hindi naman ako abogado, kaya hindi ko na kailangan yan, ay posibleng magdala sa iyo ng matinding problema o malaking gastos. Ideya para sa biswal. Isipin mo, isang tao na nakapiring at naglalakad sa isang minahan. Sa bawat mina, nakasulat ang isang artikulo ng batas. Pag-apak niya sa isa, biglang sasabog ito at lalabas ang mensahe. Ang kamangmangan ay hindi proteksyon. Ika-12 maling akala. Ako ay mamamayan ng ibang bansa, kaya hindi ako sakop ng mga batas dito. Ito ay isang lubhang mapanganib na maling paniniwala, lalo na para sa mga turista at mga expat. Sa oras na tumapak ka sa teritoryo ng ibang estado, sumasailalim ka sa jurisdiksyon nito. Kailangan mong sundin ang mga lokal na batas, anuman ang hawak mong pasaporte. Hindi ka binibigyan ng imyunidad ng iyong pagkamamamayan. Kung magkasala ka, doon ka haharap sa lokal na hukuman at maaaring malaki ang pagkakaiba ng mga batas nila sa nakasanayan mo. Ang itinuturing na maliit na paglabag sa inyong bansa ay pwedeng maging seryosong krimen sa ibang lugar na may mabigat na kaparusahan. Ilang klasikong halimbawa nito ay ang mahigpit na batas tungkol sa alak sa mga bansang Muslim, ang mabigat na parusa sa pagdadala ng ilang gamot sa Singapore o Thailand, o kaya ang mahihigpit na panuntunan sa pampublikong lugar. Ang tanging exception lamang dito ay ang diplomatic immunity, subalit ilan lamang ang may karapatan dito. Hindi kasama rito ang karaniwang turista o manggagawa. Kaya bago ka pa man bumiyahe, napakahalagang pag-aralan mo ang pangunahing batas at kultura ng bansang pupuntahan mo. Sa ganitong paraan, may iwasan mong maditin or makulong dahil lamang sa isang aksidenteng paglabag sa banyagang lupain. Visualisasyon. Isipin mo ang isang turista na tumatawid sa hangganan. Ang damit niya na sumisimbolo sa batas ng bansa niya ay biglang nag-iiba at nagiging damit na akma sa bagong teritoryo. Sa ibabaw ng kanyang ulo, lumilitaw ang isang aklat na may nakasulat na lokal na batas. Ika-13 mito. Kung nakabayad na ako ng buwis, wala nang ibang hihingin sa akin ng Estado. Ang pagbabayad ng buwis ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang mamamayan. Totoo iyan, pero hindi lang iyan ang lahat. Marami pang aspeto ng buhay ang pinamamahalaan ng gobyerno. Nariyan ang serbisyo militar, ang obligasyong sumunod sa mga batas at regulasyon sa trapiko, mga alituntunin sa kalusugan at kapaligiran, ang tungkuling siguruhin
ang edukasyon ng mga anak, at marami pang iba. Bukod pa sa buwis, mayroon ding iba pang obligadong bayarin tulad ng mga singil, taripa, at mga kontribusyon sa social insurance, gaya ng pondo sa pensyon at mandatory health insurance. Ang paniwalang kapag nakabayad ka na ng buwis sa tamang oras, ay parang nagbigay na ito sa iyo ng kalayaan o indulgensya. Sa lahat ng iba pa ay isang malaking pagkakamali. Maaari kang maging huwarang taxpayer, pero makakakuha ka pa rin ng malaking multa dahil sa illegal parking. Makakasuhan ka dahil sa paglabag sa kaayusan ng publiko, o mahaharap ka sa kaso mula sa iyong mga kapitbahay dahil sa pinsalang idinulot mo. Ang Estado ay isang masalimuot na sistema ng mga patakaran at obligasyon. Ang buwis ay isa lamang, bagaman napakahalaga, bahagi nito. Sa biswal, maihahalin tulad natin ito sa isang puno ng tungkulin ng mamamayan. Ang katawan ng puno ay ang konstitusyon. Isang malaking sanga ang buwis, ngunit nagmumula rin sa puno ang iba pang sanga tulad ng pagsunod sa mga batas, pagtatanggol sa bayan, pangangalaga sa mga anak, at pagprotekta sa kalikasan. Ang ikalabing-apat na maling paniniwala ay tungkol sa mundo ng social media. Pwede kong isulat o i-post ang kahit ano sa internet dahil may kalayaan sa pananalita, freedom of speech. Ang kalayaan sa pananalita ay isang batayang karapatan, ngunit hindi ito absoluto. May hangganan iyan, lalo na kung kasama na ang paninirang puri, libel o slander, pang-iinsulto, pag-uudyok sa ekstremismo, pagpapakalat ng galit, hate speech, at pagbabahagi ng peking balita, fake news. Tandaan, hindi lawless zone ang internet. Anumang i-post mo sa social media, sa mga forum o sa comment section ay maaaring magkaroon ng seryosong legal na kahihinatnan. Para sa isang publication na nakasisira sa dangal at reputasyon ng ibang tao, maaari kang kasuhan at piliting magbayad ng danyos perwisyo, moral damages. Kahit ang pag-repost o maging ang pag-like lamang ng isang extreme o mapanganib na material ay pwedeng maging dahilan para masampahan ka ng kasong kriminal. May mabigat na responsibilidad din sa pagpapakalat ng impormasyong alam mong mali, lalo na kung nakapipinsala ito sa publiko. Mahalagang maintindihan na ang social media page mo ay isang pampublikong lugar at ikaw ay itinuturing na isang publisher. Ang anonymidad sa internet ay napakahina, at kung kinakailangan, kayang alamin ng mga autoridad ang pagkakakilanlan ng halos sinuman na nagbigay ng pahayag online. Kaya, bago ka pa mag-post ng anuman dahil sa matinding galit, isipin mo muna, handa ka ba na ipagtanggol ang iyong mga salita sa korte? Visual na ideya. Isang tao ang nagtatype ng galit na komento sa laptop. Mula sa screen, may digital na sinulid na dumidiretso sa courtroom, kung saan binabasa ang komento bilang ebidensya. Ika-15 mito. Kung walang bangkay, walang kaso. Ang madilim na kasabihang ito, na sikat sa mga detective novel, ay nagbibigay ng maling impresyon na imposibleng patunayan ang pagpatay kung hindi natagpuan ng biktima. Pero hindi ito totoo. Sa modernong kriminalistika at sistema ng hukuman, posibleng magbigay ng guilty verdict ka sa mga kaso ng murder kahit wala ang katawan ng biktima. Ang akusasyon ay maaaring ibase sa pinagsama-samang circumstantial evidence o tinatawag na hindi direktang ebidensya. Ano-ano ang mga ito? Halimbawa, testimony ng mga saksi na nakakita ng pag-aaway o pagdukot, data mula sa mga cell site na nagpapatunay na nagkasama sa isang lugar ang biktima at ang suspect, bakas ng dugo ng biktima sa sasakyan o bahay ng suspect, kuha mula sa CCTV footage, at ang pagtatangka ng suspect na gamitin ang credit card or cellphone ng biktima
matapos siyang mawala. Kapag ang lahat ng ebidensyang ito at iba pa ay bumuo ng isang buo at pare-parehong larawan na nagpapakita na ang tao ay pinatay at tiyak na isang partikular na individual ang gumawa nito, maaaring magbigay ng guilty verdict ang korte. Ang paniniwala sa mitong ito ay nagbibigay ng maling pag-asa sa kriminal na makaligtas sa parusa at maaari lang itong magdulot sa kanya ng nakamamatay na pagkakamali. Visual description. Sa screen, pwedeng ipakita ang isang puzzle. Kulang ang isang piraso sa gitna na may nakasulat na bangkay, pero ang lahat ng iba pang piraso tulad ng mga saksi, DNA, video at motibo ay nakakabit na at malinaw na nagpapakita ng buong senaryo ng krimen. Ika-16 na maling akala. May karapatan akong mag-record ng boses or video ng kahit sinong tao nang walang pahintulot nila. Sa panahon ngayon ng mga smartphone, kung saan may recording device ang lahat sa bulsa, talagang napaka-importante ng isyong ito. Dito, naglalatag ang batas ng isang malinaw na hangganan. Kung nire-record mo ang isang usapan na kasali ka at ginagawa mo ito para protektahan ang sarili mong karapatan, tulad ng pagtatala ng mga pagbabanta o kasunduan sa isang verbal na transaksyon, kadalasang legal ito. Ang ganitong game recording ay pwedeng gamitin bilang ebidensya sa hukuman. Pero kung lihim kang nagre-record ng usapan ng ibang tao na hindi ka naman kasali, maaari itong ituring na paglabag sa privacy o lihim ng pribadong buhay na may kaakibat na parusa. Ganon din ang prinsipyo pagdating sa video or video shooting. Sa pangkalahatan, pinapayagan ang pagkuha ng video sa mga pampublikong lugar. Ngunit kung sinasadya mong kunan ang pribadong buhay ng isang tao sa loob ng bahay niya at nilalabag mo ang personal na espasyo nila, ito ay iligal. Dagdag pa rito, ang pag-publish ng audio or video na may mukha ng isang tao nang walang pahintulot nila ay maaari ring lumabag sa kanilang karapatan, lalo na kung ang pangunahing layunin ay ilantad ang detalye ng kanilang pribadong buhay. May mga exception tulad ng para sa mga journalistic investigations or kung ang pag-record ay ginawa para sa pangkalahatang interes, public interest. Pero para sa karaniwang mamamayan, simple lang ang alituntunin. Pwedeng i-record ang sarili mong usapan. Bawal ang sa iba. At kung magpo-publish ng imahe ng tao nang walang pahintulot, kailangan napakamaingat mo. Visual, may icon ng recorder. Mula rito, may arrow papunta sa eksena kung saan nag-uusap ang dalawang tao. At ang ikatlong tao ay lihim na nagre-record. May pulang X. May isa pang arrow papunta sa eksena kung saan ang isa sa mga nag-uusap mismo ang may hawak ng recorder. May berdeng check. Ang ika-17 mito. Kapag naglagay ang tindahan ng item na may maling presyo, masyadong mababa, hindi raw sila obligado na ibenta ito sa akin sa halagang iyon. Marami sa atin ang nakaranas na nito. Magkaiba ang presyo na nakalagay sa shelf at ang siningil sa cashier. Mas mataas ang presyo sa rehistro. Kadalasan, sasabihin lang ng tindero na nagkamali sila at kailangan mong bayaran ang buong halaga. Pero, ayon sa batas, para sa karapatan ng mamimili, ang presyo na nakalagay sa produkto ay itinuturing na public offer or pampublikong alok. Ibig sabihin, nag-aalok ang tindahan na makipagkasundo sa pagbenta at pagbili batay sa eksaktong kondisyon, kasama na ang presyo na nakita mo sa tag. Kapag nag-alok na sila, hindi na pwedeng umatras ang tindahan dito. Bilang isang mamimili, karapatan mong ipilit na ibenta sa iyo ang produkto sa presyong nakita mo. Kung tumanggi ang nagtitinda, maaari mong kunan ng litrato ang item at ang presyo nito
at mag-file ng reklamo sa kinauukulan tulad ng Department of Trade and Industry o DTI. Kadalasan, kapag alam ng tindero na batid mo ang iyong mga karapatan, ibebenta na lang nila sa iyo ang produkto sa nakatag na presyo. Ginagawa nila ito para maiwasan ang mas matinding abala at posibleng multa. Ang paniniwalang ang isang maling presyo ay hindi obligasyon ng tindahan ay nag-aalis sa iyo ng pagkakataong makatipid at maipagtanggol ang iyong legal na karapatan. Halimbawa, ipinakita ng isang mamimili sa kahera ang litrato ng presyo sa kanyang telepono. Sa una, napasimangot ang kahera, pero napabuntong hininga na lang siya at sinisingil ang produkto sa mababang presyo. Ikalabing-walong, maling akala. Hindi ako pwedeng tanggalin sa trabaho habang naka-sick leave or vacation leave. Sa pangkalahatan, tama naman ang pahayag na ito. Pero tulad ng marami pang usapin sa batas, may mahahalaga itong pagbubukod o exceptions. Mahigpit talagang ipinagbabawal ng ating labor code or batas paggawa ang pagtanggal ng empleyado kung ito ay kagagawa ng employer habang ang empleyado ay pansamantalang wala dahil sa sakit or bakasyon. Ito ay isang proteksyon para hindi maabuso ng mga walang pusong tagapamahala ang mga empleyado kapag sila ang pinakawalang laban o vulnerable. Pero, tandaan na hindi saklaw ng pagbabawal na ito ang mga sitwasyon kung saan ang pagtanggal ay hindi nagmula sa inisyatiba ng mismong employer. Ang pangunahing halimbawa ay ang liquidation o tuluyang pagsasara ng kumpanya o kaya naman ang pagtigil sa operasyon ng negosyo ng isang sole proprietor. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng empleyado ay matatanggal kahit pa sila ay naka-sick leave or vacation leave basta't sinunod ang tamang proseso at naibigay ang separation pay or kompensasyon. Posible rin ang pagtanggal kung nag-expire na ang term o panahon ng inyong employment contract. Halimbawa, natapos na ang kontrata habang ikaw ay nagbabakasyon o nagpapagaling sa bahay. Automatikong matatapos na lang ang inyong kasunduan. Ang paniniwalang hindi ka talaga mabita matitinag o ligtas habang naka-leave ay nangangahulugang hindi ka handa sa mga ganitong sitwasyon. Visual idea, isipin mo ang isang kalendaryo kung saan ang mga araw ng sick leave at bakasyon ay may protective shield. Pero biglang may lilitaw na malaking selyo na may nakasulat na liquidation at ito ang tatagos at sisira sa proteksyong ito. Ika-11 na mito. Kung nakakita ako ng butas sa batas, maaari ko itong gamitin at legal iyon. Madalas pinag-uusapan ng mga tao ang mga butas o puwang sa batas. Iniisip nila na kung ang isang aksyon ay hindi tahasang ipinagbabawal, ito ay pinahihintulutan. Totoong may ganyang prinsipyo, pero hindi ito nagbibigay ng karapatan para sa pang-aabuso sa karapatan. Hindi lang tinitingnan ng mga korte at ahensya ng batas ang formal na pagsunod sa mismong titik ng batas, kundi pati na rin ang diwa at ang tunay na layunin nito. Kung gagamitin mo ang mga formal na butas para makamit ang isang malinaw na ilegal na layunin, halimbawa, para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis o para mandaya ng mga kasosyo, maaaring ituring na gawaing hindi tapat o may masamang intensyon ang iyong mga aksyon. May tinatawag na doktrina ng paglulusot sa batas or circumvention of the law. Ito ay kapag ang mga aksyon na formal na legal ay kung pagsasama-samahin, naglalayo ng isang labag sa batas na resulta. Sa ganitong kaso, maaaring tanggihan ng korte ang proteksyon sa iyong karapatan at ipataw sa iyo ang mga kahihinatnan na parang direkta kang lumabag sa batas. Halimbawa, kung gumawa ka ng sunod-sunod na peking transaksyon para lang makakuha ng hindi nararapat na benepisyo sa buwis, maaaring i-reclassify ng mga autoridad sa buwis ang mga transaksyon na iyon
at dagdagan ang iyong babayaran. Ang pagtatangkang dayain ang sistema sa pamamagitan ng pag-asa sa mga formal na puwang ay madalas na humahantong sa mas malalaking problema. Isipin mo ito, nakakita ka ng butas sa bakod na may nakasulat na batas at pinilit mong lumusot dito. Pero sa kabilang panig, naghihintay na ang hukom na itatayo sa harapan mo ang karatula ng pang-aabuso sa karapatan. Mito bilang 20, ang paniniwalang kailangan laging nakauniforme ang pulis. Maraming tao ang naniniwala na kapag nilapitan sila ng isang sibilyan na nagpapakilalang pulis, maaari lang nila itong balewalain o kaya ay labanan dahil daw hindi ito naka-duty. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang mga pulis, lalo na ang mga operative or investigador ng criminal investigation, ay madalas talaga na nakasibilyan para matupad nila ang kanilang mga misyon. Halimbawa na lang, kapag nagsasagawa sila ng surveillance or operasyon. Tandaan, ang isang pulis ay itinuturing na naka-duty at may tungkulin 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Kahit hindi siya naka-uniforme, ang kanyang legal na utos at kahilingan ay obligado nating sundin. Siyempre, may karapatan kang hingin na magpakita siya ng kanyang official police ID o badge para masigurado mong totoong ahente ng batas ang kaharap mo at hindi isang manloloko. Kailangan mong pag-aralan ng mabuti ang ID. Maaari ka pa ngang tumawag sa pinakamalapit na presinto o sa desk para kumpirmahin kung may pulis ngang may ganoong pangalan. Pero kapag nakumpirma mo na ang kanyang pagkatao, obligasyon mo nang sundin ang kanyang mga legal na utos. Ang pagtanggi o paglaban sa pulis na nakasibilyan ay magkakaroon ng parehong legal na konsekwensya na parang nakaharap mo ang isang pulis na naka-uniforme. Ideya para sa biswal. Isang tao na nakasibilyan ang nagpapakita ng ID. Ang ID ay naglalabas ng liwanag na unti-unting nagpapakita ng mga balangkas ng uniforme ng pulis sa katawan niya na sumisimbolo sa kanyang autoridad. Ang ika-21 mito, ang pag-amin ang reyna ng ebidensya. Ang pariralang ito na iniuugnay kay Wyszynski, ang taga-usig ni Stalin, ay malalim na nakatanim sa kaisipan ng marami. Nagbibigay ito ng impresyon na kapag umamin ang isang tao sa lahat ng kaso, automatikong napatunayan na ang kanyang pagkakasala at wala nang kailangan pang hanapin. Ngunit ang makabagong sistema ng hustisya ay gumagana sa lubos na magkaibang paraan. Ayon sa kasalukuyang batas, ang pag-amin ng akusado ay maaari lamang maging batayan ng pag-uusig kung ang kanyang pagkakasala ay mapapatunayan ng pinagsama-samang katibayan na umiiral sa kaso kriminal. Sa madaling salita, ang iyong pag-amin lamang ay walang halaga kung hindi ito sinusuportahan ng iba pang mga katotohanan, mga testimonya ng saksi, resulta ng forensic test, at mga pisikal na ebidensya. Ito ay ginawa upang protektahan ang mga tao mula sa pagbibintang sa sarili, self-incrimination, na maaaring gawin dahil sa matinding pagpipilit, stress, o para mapagtakpan ang ibang tao. Kung umamin ka sa isang krimen, ngunit ang lahat ng iba pang ebidensya ay nagtuturo sa iyong kawalang kasalanan, kailangang magbigay ng desisyon ng pagpapawalang sala, acquittal, ang hukuman. Mapanganib ang paniniwala sa mitong ito dahil maaari nitong itulak ang isang tao na sisihin ang sarili niya sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Para mas mailarawan ito, sa timbangan ng hustisya, sa isang platito nakalagay ang karatula na pag-amin. Sa kabilang platito, wala, hindi gagalaw ang timbangan. Pero kapag idinagdag sa pangalawang platito ang mga pabigat na ebidensya at saksi, saka pa lamang magiging balanse ang platito ng pag-amin.
Mito bilang 22. Pwede kong isauli ang anumang binili ko sa loob ng 40 na araw. Ito ang isa sa pinakapamilyar na batas sa consumer rights, pero madalas, nagiging masyadong malawak ang interpretasyon natin dito. Totoong pinapayagan ng batas ang pagpapalit o pagsauli ng produkto basta't maayos ang kalidad. Kung hindi ito tugma sa hugis, laki, kulay o disenyo na hinahanap mo. Ngunit, una sa lahat, kailangang talagang maayos ang kalidad ng produkto. Ibig sabihin, hindi ito sira. Pangalawa, hindi mo pa dapat ito nagagamit. Kailangang nandoon pa ang itsura nito ng binili mo, kasama ang lahat ng tag, seal, at packaging. At pangatlo, ito ang pinakaimportante, may listahan ng mga produkto na hindi kasama sa palitan o sauli kahit pa maayos ang kalidad. Kabilang dito ang mga technical goods, gaya ng smartphones at laptops, mga gamit pang personal hygiene, sipilyo, suklay, pabango, make-up, damit panloob, gamot, libro, sasakyan, at marami pa. Kaya, kung bumili ka ng working na smartphone pero hindi mo pala i-trip ang kulay pag-uwi mo, malamang na hindi mo na yan maibabalik sa tindahan. Ang paniniwala na universal, ang 14-day rule na ito, ang dahilan kung bakit maraming customer ang nagiging frustrated at nakakaaway pa ang mga tindera. Visual, may customer na nagsasauli ng toothbrush at smartphone. Ipinapakita sa kanya ng tindera ang isang malaking sign na may nakalagay na listahan ng mga produktong hindi pwedeng isauli at naka-highlight ang mga item na ito sa kulay pula. Ang ika-23 alamat, kapag naaksidente ako sa trabaho, laging pananagutan yan ng employer. Seryosong usapin talaga ang workplace accident at obligasyon ng employer na imbestigahan ito at sa karamihan ng pagkakataon, magbigay ng kompensasyon. Gayunpaman, hindi naman ganap o absolute ang responsibilidad ng employer. Sa imbestigasyon, aalamin ang pinagmulan ng aksidente. Kung mapatunayang naganap ito dahil lamang sa gross negligence o matinding kapabayaan ng mismong biktima, maaaring bawasan ng korte ang halaga ng kompensasyon. At kung lalabas sa imbestigasyon na ang sanhi ng pinsala ay ang kalasingan o impluensya ng droga ng manggagawa na walang kinalaman sa kanilang trabaho, maaaring tuluyan ng mapawalang sala ang employer sa anumang pananagutan. Bukod pa rito, kung nilabag ng empleyado ang safety guidelines na kanilang pinirmahan, tulad ng pagtatrabaho ng walang hard hat or safety helmet sa lugar na kailangan ito, ikokonsidera rin ito sa pagtukoy ng degree of fault o antas ng pagkakamali. Ang paniwala na pwedeng balewalain ang safety procedures dahil sasagutin naman lahat yan ng kumpanya. Kapag may nangyari ay hindi lang katangahan, kundi mapanganib din para sa buhay at kalusugan. Bisual na paglalarawan, nakasuot ang manggagawa ng hard hat, nahulog ang bato, tumama sa helmet at tumalbog, nagbigay ng kompensasyon ang employer. Ngunit, inalis ng pangalawang manggagawa ang kanyang helmet at direktang bumagsak ang bato sa kanyang ulo. Isang malaking katanungan na ang pananagutan ng employer, pang-24 na mito. Maaaring tiyakin ng abogado na 100% panalo ang kaso. May ilang abogadong hindi tapat na para makahatak ng kliyente ay nangangako ng siguradong resulta o garantisadong panalo. Hindi lang ito labag sa etika, kundi tahasan din itong ipinagbabawal sa kodigo ng etika ng propesyon ng abogado. Walang profesional o tapat na abogado ang magbibigay sa inyo ng ganoong garantiya. Bakit? Dahil ang kalalabasan ng kaso ay nakasalalay sa maraming salik na kadalasang wala sa kontrol ng abogado. Kasama rito ang panig ng kalaban, ang mga ebidensyang ipipresenta nila, ang mga testimonya ng saksi na maaaring
biglang magbago ang sariling pananaw o diskarte ng hukom o ang posibleng pagbabago sa batas o judicial practice. Ang tunay na tungkulin ng abogado ay hindi ang manggarantiya ng resulta, kundi ang gawin ang lahat ng makakaya para protektahan ang interes ng kliyente. Kabilang dito ang paghahanda ng maayos na dokumento, pagtatatag ng matibay na posisyon sa batas, paghahanap at paghaharap ng ebidensya, at ang pagiging epektibo sa paglilitis. Maaari niyang tayahin ang prospects ng kaso, ngunit ito ay palaging isang pagtasa batay sa posibilidad, hindi isang garantiya. Ang paniniwala sa 100% na pangako ay maaaring magdala sa inyo sa isang hindi sapat o hindi tapat na profesional na magreresulta sa pagkatalo sa kaso at pagkalugi ng pera. Halimbawa, may dalawang abogado. Ang una, ang tapat, ay inaabot sa kliyente ang isang kontrata na may nakasulat na kwalipikadong tulong. Ang pangalawa, ang hindi tapat, ay nagpapakita ng isang crystal ball na may nakaukit na 100% panalo. Isang malinaw na panlilinlang. Ika-25 maling akala. Hindi ako pwedeng pigilan ng pulis kung wala naman akong nilalabag na batas. Laganap ang pag-iisip na ito, lalo na sa mga pedestrian o mga taong naglalakad lang sa kalsada. Naniniwala sila na kung naglalakad lang sila, walang karapatan ng pulis na humarang at mag-check ng kanilang ID. Pero hindi po ito lubusang tama. Ayon sa batas ng pulisya, may karapatan silang tingnan ang iyong identifikasyon or ID sa ilang sitwasyon. Una, kung may matibay silang batayan para maghinala na may nagawa kang krimen. Halimbawa, kung kamukha mo ang isang tao sa composite sketch, nasa watchlist ka, or kung nagpapakita ka ng kahina-hinalang kilos. Ikalawa, kung may dahilan silang maniwala na ikaw ay hinahanap ng batas o may standing warrant of arrest. Ikatlo, kung may sapat na basehan para sampahan ka ng kaso dahil sa paglabag sa batas administratibo. Halimbawa, kung naglalakad ka na pasuray-suray at naamoy nila na may alak sa iyo, ito ay maaaring ituring na paglabag sa batas dahil sa paglabas sa publiko ng lasing o nakainom. Bukod pa rito, maaari ka ring i-check ng pulis kung ipinatupad ang mga Special Operation Mode, gaya ng mga operasyon laban sa terorismo or counter-terrorism operation. Ibig sabihin, kailangan ng pulis ng lehitimong batayan para kapigilan, pero tandaan na malawak ang mga batayan na ito. Hindi sapat ang simpleng sagot na wala naman akong ginagawang masama. Karapatan mong magtanong ng magalang kung ano ang dahilan ng pagpapahinto sa iyo. Ngunit kung tatanggi kang magpakita ng ID, maaari ka nilang dalhin sa istasyon para malaman ang iyong pagkakakilanlan. Visual. Isang pulis ang pumipigil sa isang naglalakad. Sa itaas ng ulo ng pulis, may lalabas na thought bubbles na may mga icon, composite sketch, wanted sign, at isang naka-cross out na bote ng alak. Ito ang mga legal na batayan. Mito, myth, na ika-26. Kung matagal ko nang hawak ang isang ari-arian sa loob ng maraming taon, magiging akin na ito ng kusa o automatiko. Ang mitong ito ay konektado sa konsepto ng acquisitive prescription, ngunit kadalasan hindi ito nauunawaan ng tama. Totoong nakasaad sa ating civil code na posible ang pagkuha ng titulo sa isang ari-arian dahil sa matagal na pagmamay-ari. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong sundin ang napakahihigpit na serye ng kondisyon. Una, ang iyong pagmamay-ari ay dapat in good faith o may mabuting hangarin. Ibig sabihin, noong sinimulan mong angkinin ng ari-arian, hindi mo alam at hindi mo rin dapat malaman na mayroon itong ibang legal na may-ari. Kung kusa mong inangkin ang lupa ng iba, hindi ito matuturing na good faith. Ikalawa, ang paghawak ay dapat hayag o open. Hindi mo itinatago ang katotohanan
ng iyong pag-angkin sa publiko. Ikatlo, dapat itong tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang panahon ng batas, 15 taon para sa real estate o lupa at 50 taon naman para sa ibang uri ng ari-arian. At ang pinakamahalaga, ang titulo ng pag-aari sa pamamagitan ng acquisitive prescription ay hindi kusa o automatikong nalilikha. Kailangan itong itatag sa pamamagitan ng pinal na desisyon ng korte. Kaya, kinakailangan mong maghain ng kaso sa korte at patunayan ang pagkakaroon ng lahat ng kondisyong ito. Hindi sapat ang simpleng katotohanan na matagal mo nang ginagamit ang ari-arian ng iba. Visual. May timeline na may markang 50 na taon. May isang tao na nagtutulak ng isang maliit na bahay papunta sa markang ito. Ngunit, sa finish line, ang naghihintay sa kanya ay hindi Certificate of Title o titulo ng pag-aari, kundi ang gusali ng korte, kung saan kailangan pa niyang pumasok at simulan ang kanyang laban. Mito bilang 27. Mito Asamar 27. Ang footage mula sa dashcam o cellphone ay 100% ebidensya sa hukuman. Walang duda, napakahalaga at matibay na ebidensya ang video footage. Pero hindi ito nangangahulugang ito na ang suktulan. Ang hukuman ay nagpapasya batay sa kanilang internal conviction na nakasalalay sa masusing, kumpleto, objektibo at diretsahang pagsusuri ng lahat ng ebidensyang iniharap sa kaso. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyong video? Una, kailangang makumbinsi ang hukuman sa pagiging authentic nito. Ibig sabihin, hindi ito inedit or minanipula. Para rito, maaaring humingi ang korte ng technical expertise or pagsusuri. Pangalawa, kailangang matukoy ng hukuman kung kailan, saan, at sa anong mga pangyayari kinuha ang footage. Pangatlo, dapat itong relevant sa kaso. Dapat ay nakuha nito ang eksaktong insidente na mahalaga sa paglilitis. Halimbawa, sa isang aksidente sa sasakyan, ang dashcam footage na nagpapakita ng mismong banggaan at ng mga signal ng traffic light ay isang susing ebidensya. Pero kung malabo ang video, pangit ang kuha, o hindi nito malinaw na sinusuportahan ang pangyayari, mababawasan ang bigat nito bilang ebidensya. Bukod pa riyan, titingnan ng hukuman ang video footage kasabay ng iba pang ebidensya. Patotoo ng mga saksi, ang sketch ng aksidente, at resulta ng iba pang pagsusuri. Ang paniniwalang ang isang video lang ang magpapanalo sa iyo ay maaaring maging sanhi para baliwalain mo ang pagkolekta ng iba pang importanteng patunay. Sa madaling salita, ilagay mo man ang video icon sa isang panig ng timbangan ng hustisya, kailangan mo pa ring magdagdag ng bigat, parang mga timbang sa anyo ng pagsusuri sa autentisidad, patotoo ng mga saksi, at iba pang ebidensya para manalo ang kaso. Mito 28. Kung hindi nalalaban ng isang tao, ibig sabihin ay pumapayag siya, lalo na sa konteksto ng sexual na relasyon. Ito ang isa sa pinakamapanganib at nakapipinsalang maling paniniwala na sumisira ng buhay. Ang modernong batas sa buong mundo ay gumagalaw patungo sa konsepto ng aktibong pagpayag o active consent. Nangangahulugan ito na ang pagpayag sa sexual na kontak ay dapat voluntaryo, malay at hayag na ipinahayag. Ang kawalan ng salitang hindi ay hindi nangangahulugang oo. Maaaring hindi man laban ang isang tao dahil sa matinding takot, shock, kawalan ng magawa, pagbabanta, o dahil nasa isang dependent na kalagayan siya. Anumang sexual na kontak na walang aktibo at affirmative na pagpayag ay maituturing na panggagahasa o sexual na pang-aabuso. Ang pagtahimik, pagiging pasibo, o kawalan ng pisikal na panlalaban ay hindi, at kailanman ay hindi naging kasing kahulugan ng pagpayag. Susuriin ng hukuman ang kabuuan ng sitwasyon. Nagkaroon ba talaga ng pagkakataong
manlaban ang biktima o nasa isang vulnerable or delikadong kalagayan ba siya. Ang maling paniniwalang ito ay hindi lamang nagbibigay katwiran sa pang-aabuso sa mata ng publiko, kundi maaari ring humantong sa pagkakakulong ng isang tao na nagkamali sa paniniwalang dahil hindi naman siya sumigaw, ibig sabihin hindi siya tumututol. Tandaan, oo lamang ang nangangahulugang pagpayag. Ang lahat ng iba pa ay hindi. Visual cue. Sa isang madilim na background, lilitaw ang salitang pagpayag. Pagkatapos, lilitaw at maglalaho ang mga salitang hindi kabilang dito. Pagtahimik, kawalan ng panlalaban, pagkalasing, provocative na kasuotan, ang ika-29 na mito. Malayang gamitin ko ang anumang larawan o musika mula sa internet kung hindi nakalagay ang pangalan ng may akda o ang tanda ng copyright. Napakatindi ng paglaganap ng mitong ito sa panahon ng digital content. Marami ang nag-aakala na kung ang isang larawan o track ay nasa open access at walang watermark, maaari na itong kunin at gamitin para sa iba't ibang layunin, halimbawa sa mga presentation, sa sariling website, o kahit pa sa mga proyekto na pangnegosyo. Ngunit ito ay isang malubhang paglabag sa batas ng intellectual property o karapatang ari. Ayon sa batas, ang karapatang ari para sa isang likha ay nagsisimula sa sandali pa lang na ito ay nabuo at hindi na kailangan ng anumang espesyal na rehistrasyon o paglagay ng simbolo ng proteksyon. C. Ang kawalan ng pangalan ng may akda ay hindi nangangahulugang ang likha ay walang may-ari. Palagi itong may taglay na lehitimong nagmamay-ari. Ang paggamit ng content ng iba ng walang pahintulot ay isang legal na paglabag na maaaring magdulot ng seryosong problema, mula sa utos na burahin ang material hanggang sa kasong sibil na may kabayaran, compensation, na posibleng umabot sa milyon-milyong piso. Para maging legal ang paggamit ng content, kailangan mong kumuha ng direkta at formal na pahintulot mula sa may akda o gumamit ng mga materyales mula sa mga website na nagpapakalat ng content gamit ang mga libreng lisensya tulad ng Creative Commons. At mahalaga ring basahing mabuti ang mga kondisyon ng lisensya. Ang paniniwala na lahat ng makikita sa Google ay pwedeng kunin ng lahat ay maaaring humantong sa napakahindi ka nais-nais na problemang pinansyal. Visual. May kamay na umaabot sa isang larawan sa internet. Bigla, may lilitaw na isa pang kamay mula mismo sa larawan, nahahawak sa unang kamay at pusasan ito ng posas na may simbolo ng C. Ang ika-30 mitiin. Myth. Wala akong kinalaman sa mga utang ng namatay kong kamag-anak. Sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay, hindi lang matinding kalungkutan ang bumabagsak sa mga tagapagmana, kundi pati na rin ang sandamakmak na usaping legal. Marami ang nag-aakala na ari-arian lang ang kanilang minamana, tulad ng bahay, kotse o pera, at ang mga utang ng namatay ay nabubura kasabay ng kanyang kamatayan. Pero hindi ito totoo. Ayon sa batas, hindi lang ang mga ari-arian o assets ang kasama sa mana, kundi pati na rin ang mga liabilities o pananagutan, ang mga utang ng pumanaw. Kapag tinanggap mo ang mana, tinatanggap mo ito ng buo. Kasama rito ang lahat ng obligasyon sa utang, mga pautang sa bangko, mga bayarin sa utility, at maging ang mga pribadong utang. Hindi mo pwedeng tanggapin lang ang bahay, pero tatanggihan mo naman ang nakapataw na mortgage o hulog dito. Gayunpaman, may mahalagang punto rito. Ang mga tagapagmana ay mananagot lamang sa mga utang ng namana hanggang sa halaga ng mga ari-ariang na napunta sa kanila. Ibig sabihin, kung nagmana ka ng ari-arian na may halagang 1,000,000, kung tao yun piso, pero ang kabuuang utang ng namatay ay umabot sa 2,000,000,
2,000 piso, ang mga nagpautang ay makakasingil lang sa iyo ng hanggang 1 milyon. Hindi ka obligado na bayaran ang sobra o ang utang gamit ang sarili mong personal na pera. Pero kung ayaw mong harapin ang anumang utang, may karapatan ka namang tanggihan ang buong mana para maging mas madaling maunawaan. Sa isang timbangan, sa isang gilid, ay inilalagay ang bahay o ari-arian. At sa kabilang gilid naman ay ang sako na may tatak na mga utang. Balanse ang timbangan, nagpapakita na ang pagtanggap sa mana ay dapat buo. Mito bilang 31. Kapag nagbigay ako ng suhol, ang tumanggap lang ang may pananagutan. Masyadong mapanganib ang paniniwalang ito dahil nagdudulot ito ng maling seguridad para sa nagbigay ng suhol. Sa ating Kodigo Penal, mabigat ang parusa hindi lang sa tumatanggap ng suhol, kundi pati na rin sa nag-aalok o nagbibigay nito. Ang dalawang aksyon na ito ay itinuturing na ganap na krimen. At tandaan, ang parusa sa nagbigay ng suhol ay pwedeng maging napakabigat. Kasama na ang matagal na pagkakakulong, lalo na kung malaking halaga ang sangkot. Sa mata ng batas, ang panunuhol ay isang two-sided crime. Dalawang panig ang may pananagutan. Mayroon lamang isang kondisyon kung saan maaaring maibsan ang pananagutan ng nagbigay ng suhol. Kung aktibo siyang nakipagtulungan sa pagbubunyag o imbestigasyon ng krimen, o kung pinilit siyang magbigay ng suhol, extortion ng opisyal, at kusang loob siyang nag-ulat nito sa mga tagapagpatupad ng batas. Sa lahat ng iba pang sitwasyon, kapag napatunayan ang paglilipat ng pera o anumang ari-arian, parehong makukulong at uupo sa silya ng nasasakdal ang nagbigay at ang tumanggap. Isipin nyo, dalawang kamay na nag-aabot ng pera. Kasabay nito, sa bawat pulso, sabay nakakalabiti ng posas. Ika-32 mito. Matagal, mahal, at walang saysay daw ang pagtatanggol sa sariling dangal at reputasyon sa korte. Maraming tao, lalo na kapag nabiktima ng paninirang puri or pangiinsulto online, ay nagwawalang bahala na lang, iniisip na wala ring mapapala sa pagdemanda. Pero, lipas na ang pananaw na yan. Ang modernong judicial practice ay mas pumanig na ngayon sa mga naghahabla pagdating sa mga kaso ng pagtatanggol sa karangalan, dignidad, at business reputation. Oo, aabutin ito ng oras at kailangan mo ng budget para sa abogado, pero sulit ang magiging resulta. Una, sa desisyon ng korte, obligadong bawiin ng akusado ang maling impormasyong ipinakalat niya gamit ang parehong paraan ng pagkakalat nito. Halimbawa, kailangang mag-post siya ng pagbawi or retraction sa parehong social media platform. Ito pa lang, sapat na para maibalik ang iyong reputasyon. Pangalawa, maaari kang makakuha ng danyos perwisyo, moral damages, mula sa nanira sa iyo. Magkakaiba man ang halaga, ang mismong pagkuha ng danyos ay isang malaking epekto at sukatan ng katarungan. Pangatlo, kung ang ginawa ng akusado ay maituturing na libel or paninirang puri, ibig sabihin, nagpakalat siya ng sinasadyang maling impormasyon, maaari mo siyang isampa sa kasong kriminal. Huwag mong hayaang sirain ka ng walang kaparusahan. Ang pagtitipon ng ebidensya tulad ng screenshots at testimonya ng mga saksi at paglapit sa isang magaling na abogado ay siguradong magbubunga ng magandang resulta. Biswal na representasyon. Isipin mo ang isang taong nababalutan ng putik na sumisimbolo sa paninira at naliligo siya sa ilalim ng shower na may nakasulat na desisyon ng korte kung saan nahuhugasan ng lahat ng dumi, maling akala. Bilang 33, kung hindi ako pumirma ng kontrata, wala akong relasyon sa paggawa. May mga employer, lalo na sa mga maliliit na negosyo, na mas pinipili talagang huwag i-opisyal ang kanilang mga empleyado. Sinasabi nila,
Formalidad lang ang kontrata. Dahil dito, ang iba namang manggagawa ay nag-iisip na dahil walang pinirmahang papel, wala silang pananagutan, at wala ring obligasyon ang employer sa kanila. Delikado ang maling paniniwalang ito para sa magkabilang panig, pero mas dehado at mas nanganganib dito ang manggagawa. Nakasaad sa ating kodigo sa paggawa, labor code, na ang relasyon sa pagtatrabaho ay hindi lang nabubuo batay sa kontrata. Ito ay nag-uumpisa rin sa sandaling pinahintulutan ka na ng employer na aktwal na magtrabaho. May alam man siya or may utos siya. Ibig sabihin, kung nagsimula ka ng gumawa ng trabaho, sumunod sa mga patakaran ng kumpanya at tumatanggap ng sweldo, kahit pa under the table or sa sobre lang, mayroon ka ng ugnayan sa paggawa kahit wala pang formal na kontratang nakasulat sa papel. Karapatan mong humingi ng opisyal na dokumentasyon or pag-formalize, bayad sa sick leave, bakasyon, at lahat ng iba pang benepisyo at garantiya ng batas. Mapapatunayan mo ang aktwal na pagtatrabaho sa korte sa tulong ng mga testigo, mga email or text message, at mga payroll records. Para naman sa employer, ang ganitong sistema ay maaaring magresulta sa malaking multa mula sa DOLE o Department of Labor and Employment at pagbabayad sa lahat ng hindi nabayarang buwis at kontribusyon. Tingnan natin ito sa biswal na paraan. Pumasok ang manggagawa sa isang pabrika at sinenyasan lang siya ng boss. Sige, direkta kang magtrabaho na. Sa sandaling iyon, isang di nakikitang pero napakatibay na lubid ang lumitaw sa pagitan nila na may nakasulat na aktwal na relasyon sa paggawa. Ika-34 na mito. Ang paghalughog at pagsisiyasat ay iisa lamang. Madalas na napagkakamalan ang dalawang aksyon na ito sa imbestigasyon. Ngunit mayroon itong malinaw at pangunahing pagkakaiba sa batas na ang kaalaman mo ay makakapagprotekta sa iyong mga karapatan. Ang pagsisiyasat, halimbawa, pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen, mga dokumento, gamit o sasakyan, ay isang aksyon na kadalasan ay hindi nangangailangan ng pamimilit. Halimbawa, maaaring pakiusapan ka ng isang traffic inspector na buksan ang iyong trunk para sa inspeksyon. Maaari kang pumayag o maaari ka ring tumanggi, bagamat ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng hinala. Ang pagsisiyasat sa tirahan ng walang pahintulot ng nakatira ay pinapayagan lamang sa napakabihirang kaso. Sa kabilang banda, ang paghalughog, search, ay isa ng aksyon na may pamimilit na naglalayong maghanap at kumpiskahin ng mga kasangkapan sa krimen, dokumento o anumang mahahalagang ebidensya. Ang paghalughog sa tahanan ay isinasagawa lamang batay sa search warrant o kautusan ng hukuman, maliban sa mga kasong hindi na maaaring ipagpaliban. Sa paghalughog, may karapatan ang investigador na puwersahing buksan ang anumang nakakandadong silid o imbakan kung tumatanggi kang buksan ito ng kusa. Sa pag-unawa sa pagkakaibang ito, maaari kang maging tama sa pagtugon sa mga aksyon ng law enforcement officers. Kung ikaw ay inaalok na siya sa atin lamang ang iyong apartment, may karapatan kang magalang na tumanggi. Ngunit kung sila ay nagpakita ng search warrant para sa paghalughog, wala ka ng karapatang hadlangan ito. Sa paglalarawan, 2 pinto. Sa isa ay nakasulat ang pagsisiyasat at may pulis na magalang na kumakatok sa tabi. Sa isa naman ay nakasulat ang paghalughog at ito ay pinupuwersang tanggalin sa bisagra pagkatapos ipakita ang kautusan ng hukuman. Maling akala. Myth. Ika-35. Kung hindi ko naman nakuha o personal na tinanggap ang abiso o subpoena, ibig sabihin, hindi ako naabisuhan. Marami ang nag-iisip na kung hindi sila pumirma sa pagtanggap ng subpoena,
registered mail, or multa, ay wala silang pananagutan at itinuturing silang hindi na abisuhan. Pero luma na ang kaisipang iyan. Ang modernong batas at mga korte ay gumagamit na ngayon ng tinatawag na theory of delivery o teorya ng paghahatid. Kung ipinadala ang abiso ng hukuman sa huli mong kilalang address ng rehistrasyon at ito ay bumalik dahil sa expired na ang holding period or hindi kinuha ng tatanggap, itinuturing ka pa ring na abisuhan ng tama. Ang responsibilidad na matanggap ang koreo sa address na iyong nirehistro ay nasa iyo. Hindi na maghihintay ng matagal ang hukuman. Didinigin nila ang kaso kahit wala ko at malalaman mo na lang ang desisyon kapag biglang may kinaltas na pera sa iyong bank account ang mga nagpapatupad ng batas or ni sheriff. Ganoon din ang nangyayari sa maraming multa tulad ng mga galing sa mga traffic cameras. Ang abiso ay itinuturing na naihatid at kung hindi mo ito babayaran, patuloy na lalaki ang iyong utang. Kaya napakahalaga na regular mong tingnan ang iyong mailbox sa lugar ng iyong rehistrasyon at subaybayan ang impormasyon sa mga opisyal na website ng gobyerno o online app portals na may kaugnayan sa iyong mga obligasyon. Ang pagpapabaya sa mga opisyal na sulat at abiso ay isang estratehiya na siguradong magdadala sa iyo sa malaking problema. Kung iisipin mo, inilagay ng kartero ang sulat sa iyong mailbox. Kahit pa ito ay nanatili doon at kalaunan ay ibinalik sa post office. Mayroong isang hindi nakikitang tali na kumakabit sa sulat na iyon patungo sa hukom na handa ng lagyan ng check ang column na naabisuhan na ang ika-36 na maling akala. Wala akong obligasyon na papasukin ang mga taga-utility sa aking unit. Iniisip ng may-ari ang bahay ko, kuta ko, at tumatangging papasukin ang kuryente, tubero, or gasman para inspeksyonin ang metro o ang kondisyon ng mga linya. Bagamat tila lohikal ito para sa pagtatanggol sa pribadong ari-arian, iligal ito at posibleng magdala ng masasamang epekto. Ayon sa batas, obligasyon ng may-ari na bigyan ng access ang mga kinatawan ng maintenance o service providers para suriin ang teknikal na kondisyon ng kagamitan sa loob ng unit, magsagawa ng pag-aayos o tumugon sa emergency. Siyempre, hindi sila basta-basta susugod na lang. Kailangan nilang makipag-ugnayan at makipag-schedule sa iyo ng petsa at oras ng pagbisita. Ngunit kung palagian at walang batayan ang iyong pagtanggi, may karapatan ang property management o ang resource provider na dumulog sa korte. Malamang, obligahin ka ng hukuman na bigyan sila ng access. Kapag hindi mo pa rin sinunod ang desisyon na ito, darating na ang mga opisyal ng hukuman o sheriff at ipapatupad nila ang access ng sapilitan. Higit pa rito, kung dahil sa iyo, dahil hindi mo sila pinayagan makita ang kagamitan, ay magkaroon ng aksidente tulad ng pagputok ng tubo, ikaw ang sasalo sa lahat ng responsibilidad at pananagutan para sa pinsalang pinansyal. Visualisasyon. Isipin mo ito, may malaking padlock sa pinto ng unit. Ang empleyado ng utility service ay nagpapakita ng notisya, ngunit hindi binubuksan ng pinto. Pagkatapos, ang mismong padlock na iyon ay tinatanggal na ng isang judicial officer gamit ang gilingan. Mito bilang 37. Ang pagiging testigo o saksi ay formalidad lang. Pumirma ka na at umalis. Kapag hiniling sa iyo na maging independent observer o saksi sa isang operasyon, halimbawa paggalugad, inspeksyon o pagkuha ng ebidensya, madali talagang ituring iyon bilang abala. Minsan, sasabihin ng investigador, pirmanan mo lang ito dito at makakaalis ka na. Pero isang malaking pagkakamali ang sumunod sa ganitong panawagan. Hindi ka lang
isang extra or background character dyan. Ang saksi ay isang mahalagang bahagi ng proseso, isang malayang tagamasid na nagpapatunay sa pamamagitan ng kanyang lagda sa katotohanan, nilalaman, at resulta ng isinagawang aksyon. Dapat ay nakabantay ka at sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari. Ano ang eksaktong kinukuha? Paano ito iniimpake? Ano ang isinusulat sa opisyal na dokumento? Kung may nakita kang paglabag sa proseso, tungkulin mong magbigay ng komento at ipilit na maisama iyon sa protocol o record. Kapag pumirma ka ng hindi man lang nagbabasa o tumitingin at kalaunan ay nalaman na may itinanim na droga sa suspect o kaya ay mali ang pagkakalarawan sa mga nakuwang ari-arian. Tandaan, ang iyong pirma ang magpapatunay na tama ang ilegal na aksyong iyon. Higit pa rito, maaari ka pang ipatawag sa korte bilang testigo. Kung sa ilalim ng panunumpa ay sasabihin mo na wala ka namang nakita at pumirma ka lang dahil gusto mo nang umalis, maaari itong ituring na perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng sumpaan. Ang paglahok bilang isang saksi ay hindi formalidad, kundi isang seryosong tungkuling sibil. Visual, isang taong walang tingin-tingin na pumipirma sa dokumento. Sa kanyang lagda, may lumilitaw na maliit na bombang may timer na sumisimbolo sa matitinding negatibong epekto na darating. Maling akala o mito 38. Kung nakagawa ako ng krimen, pero ibinalik ko naman lahat ng pinsala, hindi na ako mapaparusahan. Ang pagbabayad pinsala o tinatawag na restitusyon matapos makagawa ng isang paglabag ay isang napakahalagang hakbang na lubos na hinihikayat ng batas. Ito ay maituturing na mitigating circumstance o nakakapagpagaan na dahilan at tiyak na isa sa alang-alang ito ng hukuman sa pagtatakda ng iyong kaparusahan. Sa ilang sitwasyon, lalo na sa mga kasong hindi gaanong seryoso at kung ito ay unang beses pa lang, ang aktibong pagtulong sa investigasyon kasabay ng pagbabayad pinsala ay maaaring maging batayan para itigil ang kaso dahil sa active repentance o pakikipagkasundo sa biktima. Pero tandaan, hindi ito automatiko. Ang pagbabayad pinsala ay hindi nangangahulugang mabubura na ang mismong katotohanan na ikaw ay nagkasala. Sa maraming mabibigat na krimen, lalo na ang mga heinous crime tulad ng pagpatay, pang-hold up, or pagtanggap ng suhol, anuman ang halaga ng ibinalik mo, ay hindi ka nito ililigtas sa pananagutang kriminal. Maaaring mapagaan ang iyong sentensya, pero may kaparusahan ka pa rin. Ang desisyon na itigil ang kaso o magtakda ng sentensya ay nagmumula lamang sa investigador, piskal o hukuman batay sa lahat ng pangyayari. Ang umasa na pwede kang magnakaw ng 1,000,000 at kapag nahuli ka, isauli mo lang ito at wala ng kaso. Ito ay isang mapanganib na maling akala na malayong malayo sa realidad. Visual cue. Ang kriminal ay nag-aabot ng bag ng pera sa biktima. Kukunin ito ng biktima, ngunit ang hukom na nakatayo sa likod ng kriminal ay hindi mawawala. Sa halip, papalitan niya lang ang malaking martilyo, gavel, ng mas maliit. Simbolo na ang parusa ay mapapagaan, ngunit hindi ito kanselado. Ika-39 na mito. Madaling maibalik ang panahon ng paghahabla. Ang panahon ng paghahabla or prescription ay ang itinakdang oras kung kailan ka maaaring dumulog sa korte para ipagtanggol ang iyong karapatan na nilabag. Sa pangkalahatan, ito ay tumatagal ng 3 taon. Marami ang nag-iisip na kung lumagpas sila sa takdang oras na ito, maaari lang silang pumunta sa korte, sabihin na mayroon silang matinding dahilan at automatikong maibabalik ang kanilang prescription. Pero sa katotohanan, mas komplikado ang sitwasyon. Una, ang panahon ng paghahabla ay ipatutupad lamang ng korte kung ang kalaban mo, ang respondent o
kinasasakdal ang magsasabi o magdedeklara na nalampasan mo na ang deadline. Kung hindi ito babanggitin ng respondent, itutuloy ng hukom ang kaso, ngunit halos palaging idinedeklara ito ng mga respondent. Pangalawa, ang pagbawi sa lumipas na panahon ay posible lamang sa talagang pambihirang pagkakataon at para lamang ito sa mga individual. Kailangang ang dahilan ng pagkaantala ay wastong-wasto at nakakonekta sa mismong pagkatao ng nagrereklamo. Halimbawa, malubhang sakit, kawalan ng kakayahang kumilos o kamangmangan at dapat nangyari ito sa huling 6 na buwan ng preskripsyon. Ang mga dahilan tulad ng hindi ko alam na nilabag ang aking karapatan o kaya naman abalang-abala ako ay karaniwang hindi itinuturing na katanggap-tanggap. Para naman sa mga korporasyon o legal entities, halos hindi na naibabalik ang prescription kapag lumipas na ito. Ang paglampas sa panahon ng paghahabla ay isa sa pinakamadalas na dahilan para ibasura ang isang reklamo. Kaya ang pagpapaliban at pag-asa sa bahala na ay siguradong paraan para matalo sa kaso. Visualisasyon, isang tren na may tatak na kaso ang paalis na sa plataporma. Tumatakbo ang isang tao para habulin ito, pero nakasara na ang mga pinto. Ang hukom sa plataporma ay nagkikibit-balikat. Ika-4 na po, Porta, na mito. Ang kasunduan sa pag-aasawa, prenup, ay para lang sa paghahati ng ari-arian kapag naghiwalay. Sa paningin ng karamihan, madalas itong tiningnan bilang nakakasama ng loob o kaya'y tanda ng kawalan ng tiwala na iniuugnay lamang sa masamang senaryo ng pagkasira ng pamilya. Pero sa totoo lang, ito ay isang napakalawak at kapakipakinabang na instrumento na kayang ayusin ang iba't ibang usapin sa ari-arian ng mag-asawa. Hindi lang kapag naghiwalay, kundi pati na rin habang nagsasama pa sila. Sa paprenup, pwedeng itakda ang sistema ng magkasanib, joint, bahagihan, fractional, o hiwalay, with separate, na pagmamay-ari para sa lahat ng ari-arian o sa mga partikular na bahagi lang nito. Halimbawa, maaaring pagkasunduan na ang bahay na binili habang kasal ay magiging ari-arian ninyong dalawa. Pero ang negosyo ng isa ay mananatiling personal niyang pag-aari. Maaari ring tukuyin ang paraan ng inyong pagbabahagi sa kita at kung paano ninyo haharapin ang mga gastusin sa pamilya. Sino halimbawa ang magbabayad ng mortgage o hulog sa bahay at sino ang sasagot sa matrikula ng mga bata. Pwede ring isulat dito kung anong ari-arian ang mapupunta sa bawat isa sakaling tuluyan na kayong maghiwalay. Ang isang mahusay na prenup ay nagdudulot ng kalinawan, pumipigil sa mga di pagkakaunawaan, at nagpoprotekta sa interes ng ari-arian ng mag-asawa habang sila ay nagsasama at hindi lang sa pagtatapos nito. Ito ay isang kasangkapan para sa financial planning at hindi lang isang insurance laban sa diborsyo. Visual. Dalawang singsing na pangkasal ang nag-uugnay, hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil din sa isang dokumento na may nakasulat na katatagang pinansyal. Mula rito, may mga araw na tumuturo sa mga icon ng bahay, negosyo, at gastusin. Ika-41 alamat. Maaari kong ipamana ang aking ari-arian sa kahit sino at wala ni isa man ang makakahadlang o makakaawat dito. Ang kalayaan sa paggawa ng testamento or last will and testament ay isa sa mga pangunahing prinsipyo sa batas ng mana. Totoo na maaari mong ipamahagi ang iyong ari-arian sa sino man na iyong mapili. Tukuyin ang bahagi ng bawat tagapagmana o kahit paalisin sa mana, disinherit ang ilan o lahat ng iyong legal na tagapagmana. Subalit, tandaan natin na ang kalayaang ito ay may hangganan. Itinatakda ng batas ang konsepto ng tinatawag na
sa pilitang bahagi sa mana. Obligatory or mandatory share. Ito ay ang bahagi ng ari-arian na kinakailangang ibigay sa isang tiyak na kategorya ng mga tagapagmana anuman ang nakasaad sa iyong testamento. Sino-sino ang may karapatan sa sapilitang bahagi? Ito ay ang mga minor de edad o kaya ay mga anak na walang kakayahang magtrabaho, ang asawa o magulang na hindi na rin kayang maghanap buhay, at maging ang mga dependenteng hindi na kayang buhayin ng sarili. Ang mga taong ito ay makakakuha ng hindi bababa sa kalahati ng bahagi na matatanggap nila sana kung ang pagmamana ay base sa batas lamang, kung walang testamento. Halimbawa, ipinamana ng isang ama ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang kinakasama. Ngunit kung mayroon siyang menor de edad na anak mula sa una niyang kasal, ang bata pa rin na ito ay makakakuha ng kanyang sapilitang bahagi. Kaya, ang testamento ay magiging invalid o walang bisa sa bahaging iyon. Ang paniniwalang lubos na walang makakakontra sa testamento ay maaaring magresulta na ang iyong huling habilin ay hindi masunod ng eksakto sa iyong pinlano. Sa isipin natin ang mana bilang isang malaking pie o cake. Hahatiin ito ayon sa iyong testamento, ngunit bigla na lang may lilitaw na kamay ng batas at puputol ng maliit na piraso mula sa bawat hiwa, at ito ang gagamitin upang mabuo ang panibagong hiwa na may tatak na sapilitang bahagi. Ang ika-42 na katang-isip, kapag nag-declare ako ng bankruptcy, burado na lahat ng utang at parang bago na ulit ang buhay ko. Totoong makakatulong ang proseso ng pagiging bangkarote, personal bankruptcy, para makawala sa mga utang na hindi na kayang bayaran. Pero hindi ito parang magic wand na lulutas sa lahat ng problema ng walang kapalit. Una, ang proseso ng bankruptcy ay komplikado, matagal at magastos. Pinamamahalaan ito ng isang financial manager o tagapangasiwa. Lahat ng ari-arian mo, maliban sa iyong tirahan at ilang personal na gamit, ay ibebenta sa subasta para mabayaran ang mga pinagkakautangan mo. Habang tumatakbo ang proseso, naka-freeze ang mga account mo at ang financial manager ang mamamahala sa iyong kinikita. Ikalawa, hindi lahat ng utang ay mabubura. Hindi kasama dito ang mga utang para sa sustento, pambayad sa pinsala sa buhay at kalusugan, pambayad ng sahod, kung ikaw ay dating may-ari ng negosyo, at lalo na ang mga utang na nagmula sa pandaraya o hindi tapat na aksyon. Pangatlo, may mga negatibong epekto pagkatapos ng proseso. Sa loob ng 5 taon, obligado kang mag-ulat tungkol sa iyong bankruptcy kapag humihiram ka sa bangko o kumukuha ng kredito. At sa loob naman ng 3 taon, hindi ka pwedeng humawak ng managerial o executive na posisyon sa anumang kumpanya. Ang pagdeklara ng bankruptcy ay isang huling opsyon at hindi ito madaling paraan para makatakas sa problemang pinansyal. Biswal, isipin mo, parang nagtapon ka ng mabigat na bag na may nakasulat na mga utang. Pero tingnan mo ang paa mo, mayroon pa ring kadena o posas na nakasulat, 5 taong obligasyon sa bangko, at 3 taon walang pwesto sa pamamahala. Ika-43 mito. Kung naaksidente ako at hindi ako ang may sala, babayaran daw lahat. Yan ang insurance ng nakasagasa ng walang aberya. Ang sistema ng mandatory vehicle insurance ay ginawa para makakuha ng bayad pinsala ang biktima. Pero sa totoong buhay, hindi laging madali o mabilis ang prosesong ito. Una, may limitasyon ang ibinibigay na bayad. May maximum amount lang na pwedeng ibigay para sa damage sa ari-arian at isa pang maximum amount para sa pinsala sa buhay o kalusugan. Kung ang tunay na pinsala sa mamahala mong sasakyan
ay lampas na sa limitasyon ng insurance, ang sobra ay kailangan mo ng ipilit makuha direkta sa nakasagasa at kadalasan ay sa pamamagitan pa ng pagdedemanda. Ikalawa, madalas, binabawasan ng mga kumpanya ng insurance ang halaga ng bayad. Ang pag-compute ng pinsala ay nakabase sa isang formal na formula na isinasaalang-alang ang depreciation o pagkaluma ng mga piyesa. Ang perang ibinigay ay maaaring hindi sapat para sa kumpletong repair. Sa ganitong kaso, kailangan mong kumuha ng sarili mong independent expert at makipagtalo sa halaga ng bayad hanggang sa umabot pa kayo sa korte. Ikatlo, pwede talagang tumanggi ang insurance company na magbayad, lalo na kung peke ang policy ng nagdulot ng aksidente o kung tumakas siya at hindi na nakilala. Magiging napaka-inosente kung aasa lang tayo na ang insurance na ang bahala sa lahat. Kailangan mong maging aktibo sa proseso. Ihanda ng tama ang lahat ng dokumento, i-monitor ang assessment ng pinsala, at maging handang ipaglaban ang iyong mga karapatan. Visual description: dalawang sasakyan ang nagbanggaan. Mula sa sasakyan ng may sala, may dumadaloy na pera papunta sa sasakyan ng biktima. Ngunit sa daanan nito, may filter na may nakasulat na insurance limits at depreciation, wear and tear, at tanging maliit na bahagi lang ng pera ang nakakadaan. Mito Bilis, ika-44. Ang management company daw ang may pananagutan sa lahat ng bagay sa loob ng building. Maraming may-ari ng unit ang naniniwala na dahil nagbabayad sila ng maintenance fee, ang administrasyon o samahan ng mga may-ari ay dapat solusyonan ang lahat ng kanilang problema. Mula sa simpleng sunog na bombilya sa loob ng kanilang unit hanggang sa ingay ng kapitbahay. Pero hindi ito ganap na totoo. Ang saklaw ng pananagutan ng management company ay malinaw na tinutukoy ng batas at ng kasunduan sa pamamahala. Sila ay may responsibilidad sa pagpapanatili at pag-aayos ng pangkalahatang ari-arian, common property ng kondominium. Kabilang dito ang bubong, basement, mga labas ng dingding, facades, mga pasilyo, elevator, at mga pangunahing sistema ng inhenyeriya tulad ng mga riser ng tubig, heating, at drenahe, sewage. Ngunit sa lahat ng nasa loob ng iyong unit, mga tubo pagkatapos ng unang shut-off valve, electrical wiring, sanitary fixtures, bintana, at pintuan, ikaw mismo bilang may-ari ang mananagot. Kung sumabog ang tubo sa loob ng iyong unit, ikaw ang sasagot sa pag-aayos nito at ikaw rin ang magbabayad sa pinsalang idudulot nito sa unit ng iyong mga kapitbahay sa baba. Pero kung ang pumutok ay ang pangunahing riser na nasa loob ng kisame o dingding na karaniwan sa lahat, ito ay pananagutan na ng management company. Tungkol naman sa mga alitan sa kapitbahay, halimbawa, ingay or paninigarilyo sa hallway, ang administrasyon ay maaari lamang magsagawa ng paliwanag o counseling. Wala silang tunay na kapangyarihan para magbigay ng parusa. Ang mga isyung ito ay dapat ayusin sa pamamagitan ng pag-uusap o kung kinakailangan sa pagtawag sa pulis o opisyal ng barangay. Imahe, visual. Ipakita ang cross-section ng building. Lahat ng pangkalahatang sistema tulad ng mga riser at bubong ay naka-highlight ng asul. May logo ng management company. Samantala, lahat ng nasa loob ng unit ay naka-highlight ng pula. May icon ng may-ari. Mito number 45. Kapag rehistrado ako sa unit, hindi ako pwedeng paalisin. Ang tinatawag na residency registration o rehistrasyon ng tirahan ay isa lang simpleng dokumentasyon. Ito ay patunay ng gobyerno na ikaw ay naninirahan sa isang partikular na address. Nagbibigay ito sa iyo ng ilang partikular na karapatan tulad ng access sa social services. Pero tandaan, hindi ito katumbas ng ownership or karapatan sa pagmamay-ari.
Hindi rin ito isang unconditional right na manatili ka habang buhay. Kung rehistrado ka lang sa apartment pero hindi ikaw ang may-ari, pwede ka pa ring ipaalis sa pamamagitan ng utos ng korte. Halimbawa, ikaw ang dating asawa ng may-ari. Kahit nakarehistro ka pa sa bahay, kung wala kang karapatan sa pagmamay-ari nito, pwedeng hilingin ng dating asawa mo o ng bagong may-ari na ikaw ay umalis pagkatapos ng inyong diborsyo. Mayroong mga eksepsyon. Siyempre, halimbawa, para sa mga menor de edad na bata or kung may right to privatization ka na tinalikuran mo. Pero sa halos lahat ng sitwasyon, kung hindi ikaw ang nagmamay-ari, ang basehan mo para tumira dyan ay ang pahintulot ng may-ari. Kapag binawi na ng may-ari ang pahintulot na iyon, mawawala na ang karapatan mong gamitin ang property. Ang residency registration mo mismo ay hindi magiging sapat na proteksyon para hindi ka ma-evict, lalo na kung may matibay na legal na basehan. Visual. Parang kumakapit ang isang tao sa stamp ng registration sa kaniyang pasaporte na akala niya ay life raft niya. Ngunit darating ang martilyo ng korte at babasagin ang life raft yun na iyon, nagpapakita na ang registration ay hindi garantiyang mananatili ka. Ang ika-46 na maling akala. Ang General Power of Attorney, POA, ay nagbibigay na ng ganap na karapatang ituring ang ari-arian na parang sarili mo na. Maraming tao ang nag-aakala na kapag nagbigay sila ng General Power of Attorney, halimbawa sa kotse o sa apartment, parang naibenta na nila ito. At yung tumanggap naman ng POA ay pakiramdam nila sila na halos ang nagmamay-ari. Pero pareho silang nagkakamali ng malaki. Tandaan natin, ang POA ay hindi paglilipat ng pagmamay-ari, ownership. Ito ay permiso lang para ang isang tao, ang attorney in fact, ay kumilos sa ngalan ng may-ari, ang principal, para magsagawa ng ilang legal na transaksyon. Obligasyon ng ahente na kumilos para sa ikabubuti ng principal. Halimbawa, hindi niya pwedeng ibenta ang ari-arian sa sarili niya o sa asawa niya sa napakamurang presyo gamit ang POA. Ang ganoong klase ng transaksyon ay ituturing na mawawalang bisa, invalid. Bukod pa riyan, pwedeng bawiin or ikansela ng principal ang POA kahit anong oras. Kapag ginawa niya yon, tapos na rin ang lahat ng kapangyarihan ng attorney in fact. At ang pinakaimportante, kung may mangyari sa principal, tulad ng kamatayan, agad-agad na mawawala ng bisa ang POA. Ang ari-arian ay mapupunta sa mga legal na tagapagmana, heirs, at ang nag-akalang bumili gamit ang POA ay maiiwan na walang ari-arian at malamang wala ring pera. Ang pagbebenta o pagbili ng lupa, bahay o kotse sa pamamagitan lamang ng General Power of Attorney ay isang lubhang mapanganib na pamamaraan. Scheme. Isipin nyo, parang nagbigay lang ang isang tao ng susi na may kasamang dokumentong POA sa iba. Pero sa susi na yon, may nakakabit na manipis na sinulid na konektado pa rin sa orihinal na may-ari. Kaya't sa isang iglap lang, pwedeng putulin ng orihinal na may-ari ang sinulid na iyon at mawawala ang kapangyarihan ng susi. Ika-47 mito. Kung sinisigawan ako ng boss ko, kailangan ko itong tiisin dahil siya ang boss. Ang relasyon sa trabaho ay hindi lang sakop ng labor law or batas paggawa, kundi pati na rin ng administrative at sa mas malalang kaso, ng criminal law. May karapatan ang manager na magbigay sa iyo ng trabaho, hingi ng pagsunod mo, at magbigay ng kaukulang aksyon kung may nagawa kang pagkakamali. Pero wala siyang karapatang mamersonal, insultuhin ka, yurakan ng iyong pagkatao, o gumamit ng masasamang salita. Ang ganoong asal ay paglabag sa iyong mga karapatang pantao. Ito ay maaaring ituring na pang-iinsulto or paninirang puri, defamation,
na may kaukulang parusa tulad ng multa. Kung ang pagsigaw naman ay may kasamang pagbabanta, mas seryosong kaso na ito. Hindi mo kailangang tiisin ang ganoong pagtrato. Ano ang pwede mong gawin? Sikaping idokumenta ang pang-aabuso. I-record ang usapan gamit ang voice recorder o maghanap ng mga testigo mula sa mga kasamahan mo. Pwede kang mag-sumite ng formal na reklamo sa mas mataas na management, nakakataas na opisyal, o lumapit sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kung talagang matindi at lagpas na sa batas, mag-file ng reklamo sa pulisya o piskalya. Ang pagiging empleyado ay hindi nangangahulugang tatalikuran mo ang iyong dignidad bilang tao. Visual. Makikita mo ang isang boss na sumisigaw sa empleyado at lumalabas sa bibig niya ang mga masasakit na salita. Pero ang empleyado may hawak na kalasag na nagsasabing karapatan at dignidad at tumatalbog lang ang mga salita. Ika-48, 48. Mito, pwede akong puntahan ng mga kolektor sa bahay at kunin ang mga gamit ko dahil sa utang. Maraming takot ang dulot ng gawain ng mga kolektor at ni isa sa pinakamalaking kinatatakutan ay ang baka bigla na lang silang pumasok sa bahay, kumuha at magtala ng mga ari-arian. Tandaan, ito ay lubos na ilegal. Ang mga kolektor ay mga empleyado lamang ng mga pribadong kumpanya. Wala silang anumang kapangyarihan ng gobyerno. Hindi sila mga sheriff or judicial marshal. Sa mata ng batas, ang tanging magagawa lang nila ay ipaalam sa iyo ang tungkol sa utang. Tumawag na may limitasyon sa oras at dalas. Magpadala ng SMS o liham at mag-alok ng mga opsyon sa pagbabayad. Wala silang karapatang takutin ka, bigyan ka ng psychological pressure o dayain ka. Higit sa lahat, hindi sila pwedeng pumasok sa iyong bahay nang walang pahintulot mo. Ang tanging may karapatang kumuha ng iyong ari-arian bilang pambayad sa utang ay ang mga judicial sheriff o opisyal ng korte, at ito ay gagawin lamang batay sa desisyon ng hukuman at may nakasulat na writ of execution. Kung may dumating na mga tao, nagpakilalang kolektor at pilit na gustong pumasok sa iyong unit o kumuha ng gamit, huwag mag-atubiling tumawag agad ng pulis. Ang kanilang ginagawa ay maaaring maituring na paglabag sa batas o mas malala pa, pagnanakaw. Visual cue. May kakatok sa pinto, nagpakilalang kolektor. Sa pinto, may nakasabit na karatula na may malaking letrang stop. Sa ilalim nito, nakalagay, pahintulot lamang ng judicial sheriff at desisyon ng korte ang kailangan. Makikita ito ng kolektor at aalis siya. Mito pang-49. Anumang kontratang pinirmahan ko ay hindi na mababali at kailangang sundin. Ang paglagda sa isang kasunduan ay talagang isang seryosong hakbang na nagdudulot ng mga legal na pananagutan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na anumang dokumentong pinirmahan mo ay agad-agad nagiging sagrado at hindi na pwedeng kwestiyonin. Ayon sa batas, may posibilidad na ideklarang walang bisa, invalid o void ang isang kontrata batay sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, kung ang kasunduan ay ginawa dahil sa panloloko, fraud, sapilitan, duress, pagbabanta, threat, o kung ito ay labis na hindi patas sa panig mo dahil sa matinding pangangailangan. Tinatawag itong unconscionable transaction. Maaari ring ipawalang bisa ang kontrata kung ito ay labag sa batas at moralidad. Kung ang isang kontrata, lalo na ang sa mga mamimili, consumer, ay naglalaman ng mga kondisyon na lumalabag sa mga karapatan mo, kumpara sa itinakda ng batas, ang mga kondisyong iyon ay walang bisa, kahit pa pinirmahan mo iyon. Halimbawa, illegal ang kondisyon sa kontrata ng isang laundry shop na nagsasabing hindi sila mananagot kung masira ang damit mo.
Huwag kang matakot na kwestiyonin ng mga hindi patas na kasunduan. Kung naniniwala kang ikaw ay niloko or sinamantala, magdemanda ka sa hukuman, pangbiswal na paglalarawan. Isang tao ang pumipirma sa kontrata, ngunit hahawakan nito ng huwes, liliitin ng magnifying glass, at ang mga nakasulat sa fine print ay aalinsangan at maglalaho dahil walang bisa ang mga iyon. At ito na ang pang-limampung alamat. Ang sabi, ang legal services o serbisyo ng abogado ay para lang daw sa mayayaman o sa mga grabe na talaga ang problema. Marami ang umiiwas kumonsulta sa abogado dahil sa tingin nila napakamahal na gastos nito. Kaya ang ginagawa nila, sinasarili ang problema at umaasa sa payo na makikita lang sa internet. Para mo na ring ginagamot ang isang malubhang sakit gamit lang ang mga nabasa mo sa Wikipedia. Totoo, may bayad ang serbisyo legal, pero ang epekto ng isang legal na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng gastos na 10 o 10 beses na mas malaki. Ang pagkawala ng ari-arian, pagkalugi ng negosyo o isang kasong kriminal, yan ang katumbas ng pagiging masyadong kampante. Pero hindi naman laging kailangan ng mamahaling konsultasyon mula sa isang sikat at tanyag na abogado. Mayroong maraming alternatibo para makakuha ng legal na tulong. May mga legal aid o libreng serbisyo ng gobyerno para sa ilang kategorya ng mamamayan. May mga legal clinics sa mga universidad at may mga online service din na sa abot kayang halaga lang ay tutulong na sa iyo sa paggawa ng simpleng kontrata o reklamo. Palaging mas mura ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Ang tamang oras na konsultasyon sa abogado bago ka pumirma sa mahalagang dokumento, bago ang isang malaking transaksyon, or sa simula pa lang ng isang gulo, ay makakatipid sa iyo ng malaking pera, oras, at sakit ng ulo. Ang pag-invest sa kaalaman sa batas at sa napapanahong legal na tulong ay isa sa pinakamahalaga at pinakamakatwirang puhunan na magagawa mo sa buhay mo. Tingnan mo ito. Sa isang banda, may maliit na tumpok ng barya. Yan ang halaga ng konsultasyon. Sa kabilang banda, may napakalaking bundok ng problema. Sunog na bahay, basag na sasakyan, at ang martilyo ng hukom. Makikita mo na mas matimbang at mas grabe ang mga problema kaysa sa halaga ng konsultasyon. Ayan na po ang lahat ng 50 alamat. Tulad ng nakita ninyo, mula sa maling pagkakaintindi sa self-defense hanggang sa mga kamalian tungkol sa ating digital footprints, ang mga legal na bitag ay nag-aabang sa atin saan man. Ang ilan sa mga alamat na ito ay tila walang masama, ngunit ang paniniwala sa mga ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng inyong pera. Ang iba naman, tulad ng ating natuklasan, ay maaaring makasira sa inyong reputasyon at maging sa inyong kalayaan. Ang pinakamahalagang aral dito ay simple lang. Huwag kayong umasa sa mga chismis, sa mga pelikula, o sa mga haka-haka lang na galing sa internet. Napakahalaga ng inyong kalayaan at kaginhawaan para ipagsapalaran dahil lang sa legal na kamangmangan. Pag-aralan ang batas. At kapag nasa komplikadong sitwasyon, huwag matakot humingi ng tulong sa mga profesional. Salamat sa inyo at tinapos ninyo ang mahalagang video na ito. Kung may natutunan kayong kahit isang bagong kaalaman na makakatulong sa inyo sa hinaharap, ibig sabihin ay naging sulit ang aming pagtatrabaho. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong paglalantad ng katotohanan. At syempre, i-click ninyo ang notification bell. Ngayon, ito ang aming tanong. Alin sa 50 alamat na ito ang akala ninyo ay totoo bago ninyo napanood ang video na ito? Ilagay lang ang numero ng alamat o ang buod nito sa comments. Tingnan natin kung ano ang pinaka-popular na maling paniniwala.
maging mapagmatyag at mag-ingat po tayong lahat.